Hello guys, magandang gabi. Ako po si iPink Oracle Tarot. Yan, tayo'y magbabasa sa ating kapalaran ngayong linggong ito. Ito po ay general readings lang guys. At kung magre-resonate man sa inyo, yan lang po ang kukunin nyo, at yung mga hindi naman ay ano na lang natin. Huwag na lang nating pansinin yung hindi magre-resonate. Kasi ganito talaga, hindi natin makukuha lahat ng energy sa lahat ng tao dito sa mundo. Especially sa lahat ng nanonood ng ating videos. Yan. Shuffle muna natin guys para maganda ang ating mapipikat ngayon. Kumusta na kayo guys? Kumusta ang Pasko nyo guys? At kumusta na po ang inyong kalagayan? Buhay pa. Love reading tayo ngayon guys. Love reading tayo. Love reading tayo. Ayan. Titingnan natin kung anong meron sa buhay pag-ibig sa linggong ito. Yan. Door. Keep the door open. Meron tayong keep the door open. Don't be so focused on closed door that you don't see the ones which open for you. Sinasabi dito guys na kahit anong mangyari, huwag niyong isarado ang inyong puso at isipan. Kailangan daw nating buksan yan. Be open daw. Be open. Kung ano man ang mga hinanakit na nararamdaman nyo ngayon, nasasaktan ang mga puso nyo, sa anumang larangan ng ating buhay, malarangan ng problema, mapag-ibig, mapamilya, mapinansyal, mapag-ibig, yan. Huwag na natin isarado ang ating puso guys. Kailangan be open-minded tayo. Kailangan open tayo, no? I-open natin ang ating puso. At kung sino man ang nakapagbigay sakit ng ating buhay, ay kailangan natin silang patawarin, no? Ngayon ay December 2024, katapusan ng taon. Katapusan ng buwan ng taon, at kailangan nating mapagbigay sa kapwa, no? Magpapatawad tayo guys. Be open na lang tayo para ang bumalik ay maganda at maging masaya naman tayo, di ba? Ayan, redirect thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Ayan. Patungkol ito sa buhay pag-ibig guys, no? Kailangan makapokus ka. Gagawin mo kung ano ang dapat mong gawin para maging maayos ang takbo ng ating relasyon. Wag maging sarado. Wag maging sarado. Magsunod-sunuran kung anong mga hindi dapat gawin. Mga advice na hindi maganda. No? Mga advice hindi maganda. Yung mga meron tayong mga kaibigan na bad influence. Wag na natin silang pansinin guys. No? Kaibiganin pa rin, pero wag nyo na lang sundin kung ano ang hindi dapat sundin na nakapagbigay sa'yo ng mali na mga desisyones sa buhay. Especially sa relationship guys. Sinasabi dito na gawin ang dapat gawin na nagpapaganda, nakapagpa-attract, na maging masaya tayo. No? Wag tayong gumawa ng mga bagay na tayo lang din ang natatakot. So, ang gagawin natin yung mga bagay na maging masaya tayo sa buhay. Ganun lang naman guys. Ayan, naka-reverse siya. Ayan. Kung ano man ang iyong nakaraan guys, no? Yung nasasaktan ba kayo? Sakaling separation, no? Separation ito. Kaya nga nasabi ditong be open, wag isarado ang iyong puso't isipan, no? Kaya nasabi dito dahil
naranasan nyo itong nasaktan kayo, no? Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Ayan. Nangyari man o mangyayari pa lang, kailangan wag nating isarado ang ating puso. No? Kasi kung may separation, may panibagong darating guys. Huwag tayong mag-alala. Ganon talaga ang buhay. At ito, deception. Yan. Someone is wearing a mask in this relationship. Yun ang sabi ko sa inyo. Yun ang sabi ko. Na gumawa tayo ng maganda para sa ikabubuti ng ating relasyon. May tao dito na nag-wear ng mask, hindi nagsabi ng totoo. No? Sinungaling. Nagiging sinungaling siya, mabulaklak yung pananalita niya, Kisyo, I love you dito, I love you doon, ganito, ganyan. At ikaw naman, naniniwala tayo sa ganyang mga pananalita niya. Which is hindi naman siya maganda dahil hindi naman nagsasabi ng totoo at ang lahat ng yun ay kasinungalingan. Kasinungalingan, huwag nating, kailangan mag-isip-isip tayo guys. Huwag nating paniwalaan lahat ng mga sinasabi niya. Kasi gano'n naman talaga. May mga tao talagang ganyan. No? May tao talagang ganyan guys. Ayan. At ito naman, you are enough. May darating na tao sa atin guys na sasabihin niyang you are enough. Kaya kung may nakaraan man kayong naghihiwalay kayo sa iyong nakaraan, be open na lang sa inyong puso sa mga taong darating. Kalimutan yung mga taong nagbibigay sakit ng iyong puso. No? Focus na lang tayo sa anong dapat natin gawin na mapagpasaya sa atin. Dahil may taong darating guys na sasabihin niya, you are enough. Hmm? Hindi na kailangang may baguhin ka pa sa iyong sarili, baguhin sa iyong pag-uugali. Wala ka nang dapat pang babaguhin dahil alam na ng taong ito na mahal ka niya. At wala ka nang dapat pang baguhin, tanggap ka na niya kung anong meron ka. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang nangyari sa iyong nakaraan, no? Patawarin mo na lang ang mga taong ganyan. Patawarin na lang natin ang mga taong ganyan. Kasi hindi magandang impluensya yung mga taong ganyan. Ganun naman talaga, sinusubok tayo ng ating kapalaran. Sinusubok tayo talaga. Yan. Ito guys, yung taong darating ay may connection sa ating past life. May connection talaga siya. No? Siguro nakita na kayo noon at muli kayong magtagpo ang inyong landas ngayon. May connection talaga siya. So, kailangan lang talaga guys na pagpasensyahan, no? Pagpasensyahan natin. Let go of, allow the situation to unfold naturally. I-let go na lang natin guys kung ano ang mga bagay na hindi na nakapagbigay saya sa ating buhay. Kasi ang pangit naman kasi na hinahawakan mo pa ang mga bagay na lugmo ka naman sa kalungkutan at hindi karapat dapat hawakan ang mga bagay na yun dahil hindi ka naman naging masaya. No? Gratitude. Ayan. You need to be grateful of love already present in your life to attract more it. Gratitude guys. Be grateful na lang tayo guys. Maganda man o pangit ang dumating sa ating buhay, mapalab man or mapakaibigan o sitwasyon. No? Kailangan be grateful tayo, maganda man o hindi, be grateful tayo dahil andyan naman si universe, andyan ang pong may kapal na nag-guide sa atin. No? Alam naman natin na pag tayo masaktan, ganun talaga. Iiyak-iyak, ganun, sumakit ang puso. Kaya nga sabi dito, open door, wag isarado, focus on what nagpapaganda sa ating relasyon. Babayaan na lang natin yung mga taong sinungaling. Kalimutan na lang yun. At may taong darating na connection sa iyong past life na magsasabi sa iyong you are enough. At pabayaan na lang natin yung mga taong hindi na natin kontrolado, no, sa sitwasyon. At be grateful na lang tayo sa mga bagay-bagay. Yay, ang dami nito. Ang dami nito guys. Kunin natin itong nasa ibabaw. So, unbreakable yan.
unbreakable love. Oh my God. Yan ang sabi ko sa iyo guys, na may taong darating sa iyong buhay. No? Dumating na siya or darating pa lang. No? Siya ay connection na. Siguro yan ay twin flame o soulmate mo yan. No? Na magbibigay sa iyo ng saya. Kung ano man ang iyong nakaraan na naging nasasaktan ka, nagseparate kayo. Yan, be focused and open door. Ang taong ito ay magsasabi ng you are enough. At magbibigay sa iyo ng halagahan ang buhay pag-ibig. Unbreakable love. Ito na talaga ang taong magmamahal sa iyo and genuine. Genuine talaga ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, guys. Yan. Ma-overcome mo nang dahil sa kanya ay nakakatulong siya sa puso mong sugatan. Nakakatulong siya sa iyo at maging masaya ka sa kanya, guys. Unbreakable love. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman, guys. Super talaga ang ganda. Ganda. Ganun naman talaga guys, kung ano ang pangit mong pinagdaanan ay masusuklian yan ng maganda. Maganda talaga ang maisusukli niyan. Ayan, deepening. Oh, yan, lumailalim. Naging malalim ang yung pag-iibigan guys. Unbreakable kasi. Oh, unbreakable. Kaya deepening siya. A relationship will finally deepen in the next few months. You have been waiting for this. Yan. Huwag kayong mag-alala guys. Next 2025. Matatagpuan mo na ang taong ito or natagpuan mo na siya ngayon. Yung huling lalaking natatagpuan mo ngayon o babae. No? Yung pag-ibig mong panghuling pag-ibig ngayon, siya na talaga guys. Unbreakable love. Kaya maniwala lang kayo. At be grateful na lang sa lahat ng bagay na dumating. So, nagpapasalamat na lang kayo na nawala yung tao na nagbibigay sa sakit sa puso nyo dahil napapalitan niya ng kaligayahan. Wow, ang ganda-ganda naman guys. Hindi ako makapaniwala. Ito po guys ay timeless. Darating ito sa tamang panahon. Pero ang sinasabi ito few months. Few months darating na siya or dumating na siya ngayon. So, ito ay hindi naman lahat ay makaka-resonate. Pero, sa nakaka-resonate dyan, comment na lang kayo para malalaman natin na naka-resonate pala kayo, guys. Ayan, ang ganda-ganda. Ito lang muna ang ating reading today. No, maraming salamat sa mga nanonood. Don't forget to subscribe my channel. And hit like and comment in the comment section kung naka-resonate po kayo. Thank you guys and advance Merry Christmas po.